Laban. Title po na aking message is Joy in Facing Trials. Matagpuan po sa James 1 verse 2 to 4. NIV ang sabi dito. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sabi naman po sa Tagalog, sa Santiago, layo, kasi James to Santiago, sabi dito, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Magbigay lang ako ng kunting background dito. So, si James ang sumulat nito o si Santiago na half-brother ni Jesus na matatagpuan na makikita po sa Mark 6 verse 3. So, siya po ay sumulat nito dahil merong 12 tribo na nagsipangalan sa iba't ibang lugar dahil nga po sila ay nakakaranas ng pag-uusig. That time kasi, yung unang mga tagasunod ni Jesus ay inuusig po sila. So makikita po natin sa verse na yung desires ni James na magkaroon daw po tayo ng kagalakan. So number one is Christian living leads to trials. So sabi dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face of many kinds. You face trials of many kinds. So, kapag daw tayo dumaranas sa mga pagsubok, kailangan daw tayo magkaroon tayo ng kagalakan. Sabi dito ay face trials of many kinds. So, iba't ibang mga uri ng mga pagsubok sa ating buhay. So, kayo po ba ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay? Siyempre. Yes. Sinong hindi dumaranas ng pagsubok sa buhay? Baliw. So, yun. Kasi, Subaliw siya. may experience kasi nung bago akong baptize, siyempre bago pa lang akong nananampalataya, bagong baptize pa lang ako, nakatanggap ako ng message sa aking angkan na sinabihan ako na bulaan yung propeta mo. So ako naman, dahil baguhan lang ako, nagtaka ako, bakit mo ko sinasabihan ng ganyan? Bakit parang nagagalit ka sa akin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? So yun. Then sabi ko, kailangan kong sagutin siya. Kaya lang wala akong alam kasi nga baguhan pa lang ako. Paano ko ito masasagot? So kailangan ko mag-aral ng salita ng Panginoon. Kailangan ko magbasa ng Bible para if ever na sabihin ulit ako ng mga ganung bagay ay may masasagot ako sa kanila. Then habang ko nag-aaral ng Bible, mas dumadami yung pagsubok na dumarating sa aking buhay. Sunod-sunod ang problema. Di ba, Sister Jonah? Walang tigil na. Lagi ako nagkakaroon ng gulo, nagiging magulo yung buhay ko, paulit-ulit, sunod-sunod, halos patong-patong na mga pagsubok sa buhay. So, ang sabi dito sa Matthew 24:9, then they will hand you over to be persecuted and they will kill you. You will be hated by all nations because of my name. Ganon din ang sabi sa John 15:18. If the world hates you, understand that it hated me before it hated you. So, kailangan po talaga nating makaranas ng mga ganong bagay, di ba? Kasi nga, the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na tayo nagkakaroon ng maraming pagsubok sa buhay. Pero, dapat daw tayo magala kapag tayo nakakaranas ng ganon. Also, listen to the words of Paul. Sinabi din dito ni Paul sa 2 Timothy 3:12. In fact, all who want to live a godly life in Christ, Jesus will be persecuted. So, bago pa tayo makaranas ng ganon, is naranasan na ng ating Panginoon. So, ang point dito is, the point is that the Bible clearly demonstrates that Christian living leads to trials. We are certainly not to seek out trials, but we are to expect them. So, expect na talaga natin mangyayari sa ating buhay yung ganon. So, kailangan lang natin ay magala. Yun ang sinulat nga ni James na kailangan kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok, ay tayo ay magkaroon ng kagalakan. Then number 2, trials leads to endurance. Well,
informed James that the difficult times that we experience as Christians are ultimately helpful to us. The implication where is obvious. Trials are equal to the testing of our faith. God can use trials to test us in our faith. We'll see how he talks more about our faith life. But for now, it becomes apparent that trials equal testing of faith. Then James says the testing of our faith produce endurance. So, the point is, the illustration is to say that because of suffering, because of the trials, he or she is eventually able to build up endurance. In the same way, when we suffer various trials in our lives, James says that we build up endurance in our Christian walks. So, bakit ba tayo nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay? Para daw, sabi dito sa verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, kasama po talaga sa ating yung pagsubok para daw para testing yung ating faith, yung ating pananampalataya. Para tayo ay maging matibay. Maging malakas. May nabasa ko dito sa 1 Corinto 10:13 kasi di ba kaya tayo nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay. Binibigyan naman tayo ng Panginoon ng pagsubok na alam niyang ating makakaya, di ba? So, sabi dito sa 1 Corinto, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, yun mga kapatid. Kaya, kapag tayo nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay is kailangan pala natin ng pasalamatan kasi dahil sa pagmamahal ng Panginoon, tinuturuan niya tayong mabago, disiplinahin ang ating pag-uugali, ang ating mga ginagawa para tayo maitama niya to build up our character. Diba? So yun. And then, number 3 is endurance leads to maturity. So, kapag na yung mga pagsubok na, di ba, siyempre, minsan kasi yung mga pagsubok hindi na sobrang hirap na, nahihirapan tayo na kailangan natin tiisin yun. And then, pagka nalampasan natin yung mga ganun ating nakayanan na natutunan natin, so, magiging maturity. Ang sabi dito, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, yun daw po. So, summarize ko to. So, una, kapag daw tayo nabibigyan ng mga pagsubok sa buhay, dapat daw tayo ay magkaroon ng kagalakan. Consider it pure joy. So, pure, puro, buong-buong kagalakan. Bakit ba tayo nagkakaroon ng mga pagsubok? Because of testing of your faith, para daw ma-test yung ating pananampalataya sa Panginoon, para tayo tumibay at magkaroon ng lakas. At para maging mature and complete. Para yun na, maging maturity tayo sa ating pananampalataya. At hindi na natin balikan ang mga nagagawa nating pagkakamali. May tama natin, di ba? Katulad na nga lang ni Magdalena, di ba, nung lumapit siya sa Panginoon, hindi na siya naging prostitute again, di ba? So, dapat maging ganun din tayo. Yung ating mga natututunan ay kailangan natin i-apply sa ating sarili. So, yun lang po sa aking pagkatapos. Tuloy natin ang Panginoon sa araw na ito. Thank you.